Ka-Express, isang taon na ang nakalipas nang yumanig ang SM Mall of Asia Arena matapos pabagsakin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand All Blacks 93-89 noong November 2024. Isang panalo na hindi lang basta numero sa standings, kundi mensahe na kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa mas physical at mas sistemadong koponan ng Oceania. Ngayon, babalik ang Tall Blacks sa parehong arena, pero iba na ang emosyon. Hindi lang ito simpleng qualifiers sa ilalim ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ito ay rematch na may bahid na pride. Ayon sa mga insiders, gagawin ng New Zealand ang lahat para hindi na maulit ang nangyari sa Manila. Dahil kapag matalo ulit sila dito, magiging malinaw na hindi aksidente ang unang panalo ng Gilas. At eto ang mas nakakagulat, mas malakas ngayon ang Final 12. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, official nang papasok sa era, ang debut ni Juan Gomez Diliano. Yes, JJDL is in. Isang bagong armas sa perimeter na may international exposure at fearless mentality. Kasama niya sa Final 12, sina Kevin Kimball, Chris Newsome, Calvin Aftana, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Sergio Perez, Carl Tamayo, Dwight Ramos, AJ Edu, Quentin Meliora Brown, at ang naturalized anchor na si Justin Brownlee. May mga naiwan sina Justin Baltazar, RJ Abarientos at Troy Rosario, pero ayon sa source, hindi pa sarado ang pinto. Posibleng bumalik sila sa susunod na laban kontra Australia. So ang tanong ngayon, mas handa ba ang New Zealand sa pagkakataong ito? O mas handa ang Gilas na patunayan na ang Manila ay hindi basta-bastang kinukuha? Well, isang bagay ang sigurado, hindi ito simpleng laro. Ito ay laban ng reputasyon. Balikan natin ang November 2024 sa loob ng SM Mall of Asia Arena. Isang gabi na puno ng sigawan at tensyon. Pinatunayan ng Gilas na kaya nilang tapatan ang physicality ng New Zealand All Blacks. Ang final score, 93-89, isang dikitang laban na tinapos sa composure at execution. Hindi ito lucky win, hindi yun fluke. Ngayon, sa ilalim pa rin ng qualifying cycle ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, babalik ang Tall Blacks sa parehong lugar, pero sa pagkakataong ito, mas mataas ang pressure. Dahil kapag matalo ulit sila sa Manila, malinaw na may psychological edge na ang Gilas sa head-to-head sa home court. Ayon sa mga obserbasyon sa kanilang preparasyon, mas maaga silang dumating, mas maaga ang adjustments. Focus nila ang transition defense at limiting second chance points, dalawang aspeto na nagbigay ng edge sa Pilipinas noong 2024 win. Ayaw nilang maulit ang senaryo kung saan na-control ng Gilas ang tempo sa fourth quarter. Pero habang nag-adjust ang New Zealand, mas nag-evolve ang Gilas. Ang Final 12 ngayon ay kombinasyon ng veterans at emerging two-way threat. Ang presensya ni Junmar Fajardo sa loob, ang versatility ni na AJ Edu at QMB sa depensa, at ang perimeter balance ni na Dwight Ramos at Calvin Aftana ay nagbibigay ng mas flexible rotations kay Coach Tim Cone. At syempre, nayan pa rin ang ultimate closer na si Justin Brownlee. Kung noong 2024 ay execution ang naging susi, ngayon ay depth at system familiarity ang edge ng Gilas, mas buo ang chemistry, mas malinaw ang roles, mas disiplinado ang spacing. Pero hindi ito magiging madali. Alam ng Tall Blacks na ang crowd sa Mawa Arena ay kayang baguhin ang momentum. Alam nilang kapag umaarangkad ang Gilas sa third quarter, mahirap nang pigilan ang wave ng energy. Kaya ang tanong, sino ang unang kakabahan? Ang team na defending home pride o ang team na may takot na maulit ang bangungot sa Manila? At sisilipin natin ang pinaka-emotional na twist ng laban na ito, ang debut ng Juan Gomez Diliano at kung paano niya maaring baguhin ang narrative ng rematch na ito. Isa itong tahimik pero makasaysayang sandali. Sa unang pagkakataon sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, papasok sa Final 12 si Juan Gomez Diliano. Hindi lang ito simpleng lineup decision, ito ay signal. Signal na ang Gilas ay hindi lang umaasa sa lumang formula, kundi patuloy na nagdagdag ng bagong armas. Si Juan ay may international reps, may confidence sa big moments, at may creativity sa open floor. Sa laban kontra New Zealand, maaari siya ang X-factor sa second unit,
Isang guard na kayang magbago ng tempo at mag-atake ng mismatches. Habang ang Tall Blacks ay naghanda para pigilan ang inside-out game ni Justin Brownlee o kay Junmar Fajardo, maaring manggulat ang Pilipinas sa guard penetration at quick ball movement. At dito pa mapasok ang halaga ng debut ni Juan. Pero higit pa sa tactical na aspeto, may emotional na layer ang laban na ito. Ang Gilas ay hindi lang nagtatanggol ng home court, ipinapakita nila na ang panalo noong 2024 ay hindi aksidente. At sa bawat bagong pangalan na pumapasok sa rotation, mas lumalalim ang identity ng kupunan. Samantala ang New Zealand ay may malinaw na motivation, huwag magpatalo ng 2 beses sa Manila. At kapag mangyari yon, magiging simbolo ang MOA bilang fortress laban sa kanila. At kapag mag-click ang final 12 na ito, kapag mag-deliver si JB, kapag makakontrol si Scotty, at kapag magbigay ng spark si JJDL, maaring mas malaki pa sa 93-89 ang impact ng rematch na ito. Well, hindi lang ito simpleng laban sa ilalim ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Hindi lang ito tungkol sa standings, sa puntos o sa statistic. Ito ay laban ng alaala at reputasyon. Noong November 2024 sa loob ng SM Mall of Asia Arena, pinatunayan ng Gilas na kaya nilang pabagsakin ang New Zealand Tall Blacks sa pinaka-critical na sandali. At ngayon, habang bumabalik ang Tall Blacks sa parehong court, dala nila ang pressure na huwag maulit ang bangungot na yon. Pero ang mas malaking tanong, handa ba nilang harapin ang mas evolved na Gilas? So mas buo ang Final 12, mas malinaw ang sistema ni Coach Team at mas malalim ang kumpiyansa ng kupunan. Ang presensya ni JB bilang leader at closer ay nananatiling pundasyon. Pero hindi na siya nag-iisa sa responsibilidad na ito. May suporta na mula sa mas batang core. May dagdag na creativity sa backcourt at may mas solidong defensive identity. Ang debut ni Juan ay simbolo na ang Gilas ay hindi natutulog. Patuloy itong nag-adjust, patuloy itong lumalakas. Kung sakaling maulit ang panalo sa Manila, hindi na ito matatawag na sorpresa. Ito ay magiging deklarasyon na ang Pilipinas ay hindi na basta underdog laban sa New Zealand. Pero kung sakaling maging dikitan o mabigo, malinaw pa rin ang direksyon. Ang Gilas ay nasa proseso ng pagbuo ng mas matatag na identity para sa mas malaking laban sa hinaharap. Sa huli, ang laban na ito ay higit pa sa 2 kupunan. Ito ay laban ng paniniwala. Paniniwala na kaya nating manalo sa sariling tahanan. Paniniwala na kaya nating ulitin ang tagumpay. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.